Meron po tayong isang komento dito na iniwan ng ating ka-crypto na si Moneymaker na talaga pong pumukaw sa aking pansin. Sabi niya rito, mapapaiyak ako kasi siguro senior na ako bago tumaas ang presyo ni XRP. Pasabog po tayo dyan. Kapag nabasa mo ang ganitong pahayag, madali itong tawanan o ipagsawalang bahala ng mga outsiders. Pero para sa mga taong matagal nang nakalubog ang kapital sa asset na ito, ang komentong ito ni Moneymaker ay hindi lang basta isang simpleng joke. Ito ay isang matinding hugot. Ito ay isang boses ng pagkabigo, pagod, at tapat na emosyon na nararamdaman ng napakalaking porsyento ng mga holders ngayon. Damang-dama ang bigat ng bawat salita. Bilang isang investor na sumusubaybay at nakakaranas din ng takbo ng crypto space, kailangan nating harapin ang katotohanan ito ng may buong katapatan. Bakit nga ba umabot sa punto na pakiramdam ng isang holder ay tatanda muna siya bago niya makita ang bunga ng kanyang paghihintay? Kaya pag-uusapan po natin ang tatlong malalalim na dahilan kung bakit valid ang hugot na ito at kung paano po ito dapat baguhin upang hindi po maubos ang ating pasensya. Yan, pagsimulan po natin na pag-usapan ang tungkol sa cycle ng matagal na paghihintay. Unang-una po sa lahat, kailangan nating bigyan ng validation ang sinabi ni Moneymaker. Hindi pwedeng sabihan ang isang tao na kulang ka lang sa pananampalataya o hindi ka lang marunong maghintay kung hindi natin titingnan ang kasaysayan. Sa XRP ay may natatanging kasaysayan sa buong crypto market na puno ng mahabang tulog na panahon. Kung babalikan po natin ang takbo ng mga nakarang taon, ang all-time high, yan, ang all-time high na XRP na malapit po sa $3.84 ay naganap pa noong January ng taong 2018. Isipin po ninyo ang haba ng panahong lumipas mula noon. Maraming taon na ang nagdaan habang ang ibang crypto assets gaya po ni Bitcoin, Ethereum ay paulit-ulit nang umakyat, gumawa ng mga bagong peak, bumagsak at umakyat muli sa mga nagdaang market cycles. Sa XRP ay madalas na nananatiling tila nakakulong sa isang malawak at tila walang katapusang trading range. Dagdag pa rito ang matinding pagod na dulot ng mga nakaraang legal technicalities at mga sunod-sunod na apila ng mga regulator na inabot din ng ilang taon. Ang community ay paulit-ulit na binuhat ang emosyon para sa isang malaking breakout. Ngunit ang takbo ng panahon ay laging tila nagpapabagal sa bawat milestone. Kaya naman kapag naramdaman mo ang iyong buong kabataan o ang iyong produktibong mga taon ay lumilipas habang ang asset mo ay nakapako, normal lang na pumasok sa isip mo ang takot na baka maging senior citizen ka muna bago mo maranasan ang tunay na financial freedom na ipinangako ng teknolohiyang ito. Sa aking opinyon, ang emosyong ito ay hindi po sinyalis ng kahinaan. Ito ay sinyalis ng pagiging tao. Isipin po ninyo ang isang pamilya na nagtatanim ng isang puno ng mangga. Inaasahan nila na sa loob ng ilang taon ay mamumunga ito. Pero paano kung lumipas ang 5 taon, 7 taon, at ang puno ay lumaki lang pero walang lumalabas na bunga habang ang mga pananim ng kapitbahay mo ay ilang beses nang nag-harvest? Natural lang na makaramdam ka ng inggit at pagdududa. Ang kasaysayan po ng XRP ay nagpapakita na ang asset na ito ay hindi sumusunod sa normal na emosyon ng retail market. Hindi ito sumasabay sa hype ng internet.
Ang matagal na pagkaipit po ng presyo ay parang isang mabigat na kadena na nakatali sa paa ng mga investors. Kung ang buong focus mo sa buhay ay nakatitig po sa screen araw-araw, ang bawat buwan na lumilipas na walang galaw ay parang isang taon ang bigat. Kaya naman kay Moneymaker, ang iyong nararamdaman ay hindi po isolated. Iyan ang kolektibong buntong hininga ng tinatawag na XRP Army na ilang taon nang nagbabantay sa bawat kandila or candlestick ng market. Pag-usapan naman po natin ang masakit na katotohanan ng opportunity cost. Ayan, ang ikalawang bahagi na nagpapabigat sa damdamin ni Moneymaker ay ang konsepto na tinatawag po sa ekonomiya na opportunity cost. Ito ang tunay na dahilan kung bakit masakit ang maghintay sa isang natutulog na asset. Ang opportunity cost ay ang halaga o ang oportunidad na nawawala sa iyo dahil pinili mong manatili sa isang partikular na desisyon. Habang ang pondo ng isang investor ay nakalagay kay XRP na gumagalaw lamang ng pakalang o napakabagal, nakikita niya sa kanyang paligid ang pagsabog ng ibang sektor sa crypto space. Nakikita niya ang mga Solana, ang mga bagong tokens, at maging ang mga meme coins na nagagawa pang mag-multiply ng 5 beses hanggang 10 beses ang halaga sa loob ng ilang buwan o linggo lamang. Dito po pumapasok ang matinding inggit at ang tinatawag na FOMO, ang takot na mapag-iwanan ng panahon. Pakiramdam po ng isang holder habang ang buong mundo ay umuusad at ang ibang tao ay nagagawang palaguin ang kanilang kapital sa mabilis na paraan, ang kanyang sariling buhay at pondo ay tila nakapako sa simento. Ito po ang nagpapatindi sa takot na baka tumatanda ng walang nangyayari. Dahil ang oras ay isa pong asset na hindi na natin maibabalik kailanman. Sa aking opinyon, ang opportunity cost ang pinakamalaking kalaban ng bawat long-term investor. Masakit makita ng iyong kakilala ay nag-i-enjoy sa mga mabilisang kita sa ibang coins habang ikaw ay nananatiling tapat sa isang asset na pinaniniwalaan mong may malaking utility. Ngunit, kailangan nating balikan ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang mabilisang kita sa mga speculative assets ay may kasamang napakataas na panganib sa isang iglap. Pwede kang maubos. Pwede ring maubos ang kapital doon. Gayunpaman, ang pagkakamali ng marami ay ang pagtrato sa crypto bilang isang uri ng relihiyon kung saan kailangan mong maging 100% tapat sa iisang coin lamang. Kapag ginawa mo ito, pinaparusahan mo ang iyong sarili. Ang oras na lumilipas ay hindi na maibabalik. Kaya naman, pagkabigo po ni Moneymaker dito ay isang malakas na gising sa atin na ang pag-ipit ng lahat ng pondo sa isang basket ay siyang magpapaiyak sa atin sa huli. Ang crypto market po ay malawak at hindi krimen ang lumingon sa iba habang ang iyong pangunahing asset ay nagpapahinga. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa kaibahan ng utility sa speculation. Para masagot po natin ang tanong kung aabutin nga ba tayo ng pagiging senior citizen, kailangan nating tingnan ang likas na katangian ni XRP. Bakit ba ito napakabagal kumpara sa iba? Ang sagot po dyan ay dahil sa pagkakaiba ng utility o tunay na gamit laban sa speculation o hakaka. Si XRP ay hindi binuo para maging isang mabilisang laruan ng retail market. Ito po ay dinisenyo para sa mga instant milyonaryo. Hindi po ito dinisenyo para sa mga instant milyonaryo na naghahanap ng meme coin na sasabog magdamag. Ang pangunahing layunin po ng Ripple at ng XRP Ledger ay maging isang global settlement layer para sa mga malalaking institusyong
pampinansyal or financial institutions at para sa cross-border payments. Ang pag-adapt ng ganitong uri ng teknolohiya ng mga traditional banks at mga dambuhalang korporasyon ay hindi isang proseso na nangyayari sa loob lamang ng isang linggo o isang buwan. Kinakailangan nito ang mahabang taon ng pag-aayos sa regulasyon, pagsubok sa system security at unti-unting pagtatayo ng global infrastructure. Ito ay isang marathon, hindi po isang 100-meter sprint. Ito ay isang long-term institutional play. Dahil dito ang presyo po nito ay hindi basta-basta aangat dahil lang sa ingay sa social media. Ito po ay aangat kapag ang bilyong-bilyong dolyar ng totoong utility volume ay nagsimula ng dumaan sa network sa araw-araw na operasyon. Sa aking opinyon, kung ang iyong inaasahan dito kay XRP ay ang galaw na katulad ng mga speculative tokens, talagang mapapaiyak ka sa inip. Ang institutional adoption ay parang pagtatayo ng isang dambuhalang tulay na gawa sa bakal at simento sa ibabaw ng karagatan. Napakatagal gawin ang pundasyon. Kailangang masigurado na matibay ito dahil dadaan ang mga dambuhalang kargumento ng global finance. Habang itinatayo ang pundasyon sa ilalim ng tubig, walang nakikita ang mga tao sa ibabaw kaya akala nila ay walang nangyayari. Ito ang dahilan kung bakit ang presyo ay tila tulog. Ang utility play ay nangangailangan ng pasensya na hindi kayang ibigay ng isang ordinaryong trader na nagmamadali. Kung hindi natin maintindihan na si XRP ay nakadisenyo para sa financial system, palagi po tayong mabibigo sa tuwing makakakita tayo ng ibang coin na umaakyat dahil sa pansamantalang trend. Ang tanong ay hindi kung kailan ito aakyat, kundi kung handa ka bang maghintay sa oras na ang tulay na ito ay tuluyan ng matapos at magamit ng buong mundo. Pag-usapan naman po natin ang diskarte ng tinatawag po na ironclad patience. Ayan, alam naman natin ang katotohanan. Ano ngayon ang dapat maging diskarte ng isang holder upang hindi po siya abutin ng labis na katandaan at lungkot sa paghihintay? Ang sagot ay ang pagkakaroon ng tinatawag na ironclad patience o ang pasensyang gawa sa bakal na sinabayan ng tamang diskarte sa buhay. Ang pinakamalaking pagkakamali na nagdudulot ng depresyon sa mga crypto investors ay ang pag-all-in ng kanilang buong pondo, pati na rin ng kanilang buong emosyon sa iisang asset lamang. Kung ang 100% ng iyong portfolio ay nakasalalay lamang sa galaw ng XRP, ang bawat araw na hindi ito gumagalaw ay magiging parang parusa. Ang tamang solusyon ay ang tinatawag na diversification. Ang isang matalinong investor ay may hawak na iba't ibang klasing assets. Maaring mayroon kang Bitcoin para sa katatagan, maaring mayroon kang mga gumagalaw na altcoins para sa short-term na kita, at mayroon kang XRP na nakatabi para sa iyong long-term institutional thesis. Sa paraang ito, habang naghihintay ka sa matagal na pag-mature ni XRP sa background, ang iyong portfolio ay hindi ganap na natutulog dahil may ibang bahagi ng iyong pondo ang kumikita at nagbibigay sa iyo ng ligaya sa kasalukuyan. Sa aking opinyon, ang pinakamahalaga pong aral dito ay huwag nating gawing sentro ng ating buhay ang pagtitig sa chart ni XRP araw-araw. Ang pagtitig po kasi dito ng bawat oras ay hindi nagpapabilis sa pag-adapt ng mga bangko sa teknolohiyang ito. Ito po ay magdudulot lamang ng stress at emosyonal na pagkapagod. Kaya ang aking personal na strategy ay ituring si XRP bilang isang pangmatagalang insurance o isang investment na nakatago sa isang ligtas na lugar na hindi mo kailangang pakialaman sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Mag-focus po
sa ibang mga activities. Humanap ng mga paraan upang madagdagan ang iyong active income sa totoong buhay at hayaan ang teknolohiya na umunlad sa sarili nitong bilis. Sa parang ito, protektado po ang ating mental health at hindi po natin mararamdaman na tumatanda tayo nang walang nangyayari. Ang tunay po na kayamanan dito sa crypto ay hindi lang ang pagkakaroon ng maraming coins, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip habang ang market ay gumagalaw sa background. Ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang komento po ni Moneymaker ay isang napakahalagang salamin para sa ating lahat. Ang takot na abutin ng katandaan bago makita ang tagumpay ay isa po itong lehitimong pakiramdam na dulot ng mahabang kasaysayan ng pagkaipit ng presyo at ang bigat ng opportunity cost kumpara sa ibang nagtataasang assets. Ngunit ang pagkaunawa sa malalim na pagkakaiba ng utility play na XRP laban sa pansamantalang speculation ng market ang magbibigay po sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang pasensyang gawa sa bakal ay hindi nangangahulugan ng pagiging bulag. Ito po ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malinaw na plano at ang pag-diversify ng ating portfolio upang hindi po maubos ang ating emosyon. Kaya wag po nating hayaan na ang paghihintay sa isang asset ang umubos sa ganda ng ating kasalukuyang buhay. Hayaan natin sa XRP na mag-mature sa background habang tayo ay patuloy na umuusad at nagtatagumpay sa iba pang aspeto ng ating buhay at financial. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panunood.